Hi guys, narito ang ika-88 na kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Tara at simulan na natin ang kwento. Nakita ni Xiao Yu at ng ibang expert na naipit ang ating bida sa dalawang malalaking kamay na gawa sa batas ng kamatayan. Sabi ni Xiao Yu, hindi siya umiwas. Napabuntong hininga na lang siya. Habang hawak ang kanyang espada, nanginginig ang kanyang kamay. Buwisit, bigla siyang sumugod ng napabilis. Sumigaw siya habang gumawa ng pag-atake sa kalaban. Sabi ng nasa kanang expert, "Oh no! Patay na ang young master. Nasuppress ang ating mga kapangyarihan ng batas, kaya wala tayong paraan para makatakas." Sabi ng boses, "Hahaha, sinusubukan mong kunin ang aking kapangyarihan ng batas sa aking sariling domain. Ganito ang katapusan mo." Sabi ni Xiao Yu, "Hindi mapapatawad." Sabi ng boses, "Kahit na ang pinakamalakas sa inyo ay natamba na sa akin. Ano sa tingin mo ang magagawa ng isang grupo ng mga taong tulad mo?" Tumatawang boses habang umatake ito. Nakikita ng mga expert ang nangyayaring labanan. "Lumaban tayo sa kanya. Tapusin na natin ito. Hindi na tayo makakalabas. Maghiganti tayo para sa young master na iyon." Sabi ng boses, "Ang walang kabuluhang pakikibaka ng mga hayop na nakakulong. Ano ang punto? Wow! Ano ito? Nakulong siya sa mga gumagalaw na buto. Mas dami pa ang butong bumabalibot sa kanya." Tumawa ang boses. Habang ang ibang expert ay nakulong sa ginawa nitong mga buto, nakita ito ni Xiao Yu. What? May napansin siya sa kanyang likuran. Papalapit na rin sa kanya ang mga buto. Nakapaghanda siya agad. Gumawa siya ng isang slash. Nagkaputol-putol ang mga buto sa ginawa niyang slash. Sabi ng boses, talagang kaya niyang putulin ang aking mga structure ng buto. Ang sandata na ito ay Frostbrace Sword. Imposible. Pag-aari ito ng master ng Netherrealm. Bakit nasa iyong mga kamay? Hindi niya ibibigay ang isang kayamanan na tulad nito sa mga hindi malapit sa kanya. Sino ka? Sa aking kaalaman, si Ming ay walang anak na lalaki. Tumawa ang boses. Kung ganoon, ito na pala. Tumawa ang boses. Siya ang nagdulot sa akin na mahulog sa aking kasalukuyang estado. At ngayon ay talagang napunta ka sa aking pintuan. Talagang isang kaso ng paghahanap ng iyong hinahanap kapag hindi mo inaasahan. Sabi ni Xiao Yu, "Matandang creep, hindi magiging madali para sa iyo na mahuli ako." Pinakita ang espada. Gumuhit ito sa hangin. Si Xiao Yu pala ay gumawa ng barrier. Sabi ng boses, "Kung si Ming na matanda ang dumating, marahil ay kailangan kong magsikap ng kaunti. Pagdating sa iyo, Kiki, sa tingin mo ba na mahadlangan mo ako gamit lang ang espada na iyon?" Tumama na ang mga galame sa barrier na ginawa ni Xiao Yu. Sa isip ni Xiao Yu, sa domain ng spiritual god of death, halos hindi ko ma-activate ang anumang low energy. Mayroon bang paraan na may mabilis na pag-atake na papalapit sa barrier? Tumama sa barrier at nabasag ito. Napansin ito ni Xiao Yu. Hindi ito maganda. Napuluputan na si Xiao Yu. Ang aking enerhiya ay nasisipsip. Ang barrier ay dahan-daang naglalaho. Ang kanyang mga kamay ay napuluputan na rin. Ganon din ang kanyang mga paa. Pinakita na ang buong katawan niya ay nabalutan ng mga galame at hindi na siya makagalaw. Nalaglag na rin ang kanyang hawak na espada. Sabi ng boses, "Teast, teast, sa wakas ay nasa aking mga kamay ka na. Panahon na para magsaya ako sa iyo." Habang nakatali si Xiao Yu, inatake siya ng mabilis na galame. Sabi ni Xiao Yu, "Iyan lang ba ang kaya mo?" His, makikita na nasugatan si Xiao Yu sa pag-atake ng galame. Sabi ng boses, "Sinusubukan mo pa ring mag-act tough." Tumawa. Ang boses sabay sunod-sunod ang pag-atake kay Xiao Yu. Paano ba ito? Masaya ang boses sa kanyang ginagawa. Sabi ng boses, "Kung humingi ka ng awa at tatawagan mo si Ming na anak ng isang bruha, maaaring patatawarin kita." Kick.
Dumura lang si Xiao Yu na parang baliwala lang sa kanya. Sabi ni Xiao Yu, ikaw ay isang anak ng bruha. Natigilan ang boses. Sige, dahil gusto mong gawin ito ng mahirap, huwag mo akong sisihin. Tumawa ang boses. Sabay atake nito ng marami. Masaya ang boses sa kanyang ginagawa. Habang makikita natin si Xiao Yu na malubha ang tinamo na pinsala. Tumago sa kanyang katawan ng mga galame. Tumawa ang boses. Sigaw, sigaw. Mas maganda kung marinig ka ni Ming. Naghahabol ng hininga si Xiao Yu. Sabi ni Xiao Yu, patayin mo ako kung kaya mo. Ikaw na anak ng bruha. Patayin ka. Magiging napaka-boring yan. Pahihirapan kita ng dahan-dahan. Sa pamamagitan lamang ng panunood sa iyong masakit na ekspresyon. Makakaganti na rin ako sa pagpapahirap na dinanas ko sa lahat ng taong ito. Napakasarap na pakiramdam. Kapag natapos ko nang ma-absorb ang mga demigod rank at maibalik ang aking katawan, dadalhin kita kapag naghahanap ako ng matandang hayop na Ming para bayaran ang pabor. Just you watch. Siguraduhin kong lahat kayo ay mahuhulog sa walang hanggang pag-asa. Habang tumatawa ang boses, may nangyayari sa dalawang malalaking kamay. May lumiliwanag sa loob nito. Biglang lumakas ang liwanag at nawala na ang dalawang malalaking kamay. Pagtatakang tanong ng boses, ano ang nangyayari? Imposible. Tiyak na nasuri ko lang ngayon. Tanging ang batas ng kamatayan lang ang naruroon sa pagitan ng mga kamay. Dapat patay ka na. Paano mo? Sabi ng ating bida, batas ng kamatayan. Hindi ka nagkamali. Ang totoo ay ang aking batas ng kamatayan. Ikaw, naunawaan mo ang batas ng kamatayan. Imposible, sabi ng ating bida. Hindi na kailangang magulat. Hindi ganoon kahirap na maunawaan ang batas ng kamatayan. Humakbang ang ating bida sa hangin. Sabi niya, ngayon, maghanda kang mamatay. No, ako ang tunay na spiritual god of death. Umatake ulit ang boses. Maglakas loob kang kunin ang aking kapangyarihan ng batas. Huwag mo nang isipin. Malapit na ang mga pag-atake sa ating bida. Ang mga pag-atake ay pinahinto ng ating bida. Nagtaka ang boses. Sabi ni Niel Lee, huwag kang magiging tanga. Dahil nasira ang iyong divine spark, hindi ka na ang tunay na Diyos ng kamatayan. Hindi ka makakagawa ng anumang bagay para saktan ako. Habang nakatuyo ang ating bida sa harap ng puso ng boses. Sabi ng boses, nawawala ang aking mga pag-atake. Sabi ng ating bida, ang batas ng kamatayan ay nagtitipon sa paligid mo dahil mayroon kang mas malaking kaalaman tungkol sa batas ng kamatayan kaysa sa ibang mga demigod rank. Pero kapag lumitaw ang isang taong may mas malaking kaalaman, at magagamit ang batas ng kamatayan ng mas mahusay kaysa sa iyo. Kung ganoon, pipiliin ng lakas ng batas ang mas malakas. Sabi ng boses, panipi tuldok. Ano ang ibig mong sabihin? Ang aking pag-unawa sa batas ng kamatayan ay mas malaki kaysa sa iyo. Sa makatuwid, ang iyong divine spark ay nakuha na. Sumigaw ang boses. Ako ang Diyos ng kamatayan. Kinokontrol ko ito sa loob ng 10,000 taon. Isang maliit na bata na tulad mo, paano mo ako malalampasan? Sabi ni Niel Lee, ikaw ay parang isang kuliglig na nakakulong sa isang bote. Nakikita mo lang ang mundo sa loob ng bote. At hindi mo alam na nakatayo ako sa labas ng bote na nagmamasid sa iyo. Sabi ng boses, tao ka ba mula sa realm na iyon? Sabi ng ating bida, oh, kaya alam mo rin ang tungkol doon. Mukhang tinuruan ka ng mabuti ng master ng Netherrealm. Sabi ng boses, hindi, ako sumuko. Ang batas ng kamatayan na aking sinasanay sa loob ng 10,000 taon, at hindi ito maihahambing sa iyong unang pananaw. Kailangan kitang patayin. Sabi ni Niel Lee, walang silbi pa rin. Hindi mo ba naiintindihan ang wikang tao? Sabi ng boses, ang aking kapangyarihan, ang aking kontrol sa batas ng kamatayan ay nagsisimulang mawala. Nakawala na rin si Xiao Yu sa kanyang pagkakagapos. Bumaba na siya sa lupa. Habang ang isa na expert ay nahihilo pa rin.
Sabay lingon ng isang expert sa kanyang gilid. Nakapagsuot na agad ng bagong kasuotan si Xiao Yu. Nagtaka ang expert sa bilis nitong magpalat ng kasuotan. Sa isip ni Xiao Yu, huwag mong isipin na kaya ni Nieli na pilitin ang Diyos ng kamatayan sa yugtong ito. Kahit na ang kanyang cultivation base ay nasa black gold rank lang. Pero pagdating sa ilang pananaw, mas malaki na ang kanyang naunawaan kaysa sa akin. Narinig ko minsan mula sa aking ama, ang bawat low energy ay talagang nagtatago ng isang cultivation technique. Ngayon, naunawaan na ni Nieli ang tatlong uri ng cultivation techniques. Kung maglalakad siya ng isang hakbang, makakapasok siya sa spiritual God. Kung makakapunta siya sa aking lugar, kung ganoon, ang kanyang mga antas ng pagsasanay sa hinaharap ay hindi na maipaliwanag. Nagsimula nang gumalaw ang ating bida, habang may naramdaman siya sa kanyang soul ocean. Tulad ng dati, ang mga espiritu sa loob ni Nieli ay nagsisimulang sumipsip ng bagong lakas ng batas. Ipinakita ang Food Panda habang makikita rin ang enerhiya ng Death Law. Tatapusin na ng ating bida ang makulat na boses. Itinutok niya ang kanyang palad sa nagsisilbing sentro ng lakas nito. Sabi ng boses, imposible ito. Paano nangyari ito? Hindi ako susuko. Pinakita ang anyo nito na hindi pa rin makapaniwala. Sa isip ng ating bida, ang mga spiritual gods na ito ay naglalaban sa loob ng 100,000 taon. At sa huli, sila ay mga chess pieces lang. Ang pinakamalakas ay ang taong nag-ukit sa mundong ito. Lumapit na si Xiao Yu sa ating bida at tinawag niya ito. Nieli, tanong ng ating bida, ayos ka lang ba, Xiao Yu? Sabi ni Xiao Yu, ayos lang ako, gumamit lang ako ng aking medicinal pill. Salamat sa iyong tulong sa pagkakataong ito. Sabi ni Nieli, hindi lang ikaw ang aking tinutulungan. Tinitulungan ko rin ang aking sarili. May napansin ang ating bida. Sabi ni Nieli, hindi ba dapat tanggalin mo ang iyong sirang damit bago maglagay ng bagong set? Kahit na medyo bastos na tanungin, napaka-curious ko. Sabi ni Xiao Yu, bakit ka nag-aalala? Hanggat masaya ako dito. Sabi ni Nieli, oh, ang mga tao ay mayroong maraming libangan. Napalingon ang ating bida. Nagbigay galang ang mga expert. Young Master. Young Master, sabi ng isang expert, maraming salamat sa Young Master sa pagliligtas sa amin, ang aking Dragon Chant family ay mag-aalala sa biyaya na ito. Kung ang Young Master ay may anumang gawain na nais niyang ipatupad sa amin, tiyak na gagawin namin ang aming makakaya. Sabi ng expert na apoy. Ganoon din para sa aking Fiery Elf Clan. Kung ang Young Master ay may anumang kahilingan, handa rin kaming maglingkod. Sabi ni Xiao Yu, lahat ng mga ito ay demigod rank expert mula sa iba't ibang makapangyarihang pamilya ng Nether City. Ang kanilang pasasalamat, masayang sabi ng ating bida. Masyado kayong magalang. Nang makita kong nasa panganib kayong lahat, paano ba hindi ako makakatulong? Nagtanong ang isang expert, mayroon bang kailangan sa amin ang Young Master? Sagot ng ating bida, wala akong anumang kahilingan. Naalala ko lang ang isang bagay. Nakaharap ako ng ilang problema sa Wugwei family at sa Dark Guild ng Blackrock City. Pero kulang pa rin ang aking enerhiya para harapin ang mga bagay na ito. Patanong na sabi ng expert na apoy. Wugwei family, para sa mga maliliit na bagay na ito, hindi mo kailangang mag-alala. Sabi ng expert na taong leon sa likod. Talagang maaari mong iwanan sila sa amin. Masayang sabi ng ating bida. Napakaganda. Mag-aabala ako sa inyo sa mga bagay na ito. At tumawa siya. Sabi ng expert na ibon. Masyadong magalang ang Young Master. Sabi ni Xiao Yu. Talagang mahusay kang magpanggap. Sa isip ni Xiao Yu. Maraming demigod rank expert na tulad nito. Ang Wugwei family at ang Dark Guild ay malamang na makaranas ng isang malaking sakuna sa pagkakataong ito. Dahil sa talento ni Nieli, bakit may mga taong naglakas loob pa ring makipagtalo sa kanya? Makikita ang tuloy-tuloy na mga pagsabog sa malayo.
Makikita ang napakalakas na kalansay ay pawang nawalan na ng buhay sa kamay ng mga expert. We did it. May lumabas na nagliliwanag na lumulutang na cube na nanggaling sa natalong skeleton. Sabi ng mga expert na nakakita nito. Ito ay ang Divine Spark. Nag-uunahan ang mga expert na makuha ang Divine Spark. Nakikita na nag-rumble ang mga expert. May nakakuha na ng Divine Spark. Ako ang panalo. Ako ang bagong Diyos ng kamatayan. Biglang naging likido ang Divine Spark at tumulo sa mukha ng expert. Laking gulat ng expert sa nangyari sa Divine Spark. Pinagmasdan niya ang paligid. Makikita ang tatlong expert na pinagmamasdan ang dahan-daw ang nawawala na illusion. Sabi ng expert na nakakuha ng Divine Spark. Damn it, huwag mong sabihin na niloko tayo ng isang illusion formation. Sabi ng nasa kanang expert. Ikaw na scammer. Habang papaalis na ang mga expert, sabi ng isa. Young master, kung may libreng oras ka, tandaan na bumisita sa aking pamilya. Sabi pa ng isang expert. Makikita ulit tayo. Tugon ni Nieli. Masyado kayong magalang. Lumapit na si Xiao Yu sa ating bida. At napangiti ito. Sabi ni Xiao Yu. Kapatid ni Nieli, kailangan din nating magpaalam. Napalingon ang ating bida. Sabi ng ating bida. Oh, kung ganoon, mag-ingat ka sa paglalakbay mo. Sa isip ni Xiao Yu. Lumabas lang tayo mula sa bangin ng magkasama. At ganyan pa rin ang kanyang pakikitungo sa akin. Sabi ni Xiao Yu. Kapatid ni Li ay sasali sa pagpili ng disipulo ng Master ng Netherrealm, hindi ba? Pagsang-ayon na tugon ng ating bida. Sabi ni Xiao Yu, naniniwala akong magkikita ulit tayo. Dapat ay posible para sa inyong lahat na makapasok sa huling pagsubok. Hinihintay ko ang magandang balita. Umalis na si Xiao Yu at huli niyang sinabi. Hindi na ako magpapalam kina Ninger at Zion. Hinihintay ko na lang kayo roon. Sa isip ng ating bida. Ang lalaking iyon ay binugbog lang ng Diyos ng kamatayan at malamang na nakaramdam pa rin siya ng kahihiyan. Malamang na wala siyang lakas ng loob na ipakita ang kanyang mukha sa iba, iyon ang dahilan kung bakit siya umalis ng ganoon kabilis. Napabuntong hininga ang ating bida. Sabi niya, ang taong ito ay malakas, pero siya rin ang misteryoso. Delikado para sa akin na hayaan siyang sumama. Kahit na iniligtas ko siya ng ilang beses. Pero hindi ko maitatanggi ang posibilidad na sasaksakin niya ako mula sa likod. Bumaba na siya sa lupa. Kahit na hindi maganda ang isipin ang iba. Pero nasanay na ako sa pagmamasid sa iba ng may maingat na mata. Pinakita ang kanyang braso. At dahan-dahan na itong bumalik sa normal nitong anyo. Tama, nilabas ng ating bida ang itlog sa space ring. Maraming low strength ang nasipsip mo sa panahong ito. Gusto mo bang lumabas? Sa kalayuan, habang dahan-daw ang nawawala ang ilusyon na pinasukan ng ating bida, bumalik sa posisyon ni na Zion at Ninger. Sabi ni Zion, paano nawala ang sinaunang libingan? Sabi ni Ninger, kumusta naman si Nieli? Tiyak na hindi sila nasa panganib. Mas malapit na itong map isa. Mas mataas ang rate kung saan sumisipsip ang itlog na ito ng kapangyarihan ng batas. Habang maririnig ang paglalakad, mas mabuting hindi na ako mag-channel ng anumang kapangyarihan ng batas dito. Nararamdaman kong masisipsip ako, hindi ako nagmamadaling maranasan ulit iyon. Sabay na tinawag nila Zion at Ninger ang ating bida, Nieli. Napansin na ng ating bida ang dalawa. Nagmamadaling lumapit ang dalawa sa ating bida sabay sabi ni Ninger. Bumalik ka na. Casual reaction ng ating bida. Nagtaka si Zion. Parang may kulang at walang kasama si Nieli. Tinanong ni Zion ang ating bida kung nasaan na si Xiao Yu. Tumawa ang ating bida. Ang lalaking iyon ay malamang na medyo nahihiya na makita kayong dalawa. Kaya umalis na siya. Napabuntong hininga ang ating bida. Anuman, lumabas tayo roon ng walang dala. Sapat na ang tungkol doon. Magpatuloy tayong maghanap ng ating mga kasamahan. Pagsang-ayon ng dalawa, sabi ni Zion, by the way,
pareho naming naramdaman ang isang malakas na pagdagsa ng enerhiya na biglang pumasok sa aming mga soul ocean ngayon. Nakapasok ka na ba? Sagot ng ating bida, ha? Hindi pa. Naunawaan ko lang ang isa pang kapangyarihan ng batas. Iyon lang. Makakayanan ko na ngayon ang isang legend rank expert kung makaharap tayo ng isa. Wow! Samantala, sa labas ng 9-layered Deathlands, nagkakagulo sa kampo ng Wugway family. Wow! Ano ang nangyari? Makikita na nasa Syra ang kampo ng Wugway family. May nagsalita ng isang nilalang sa taas. Kayo ba ang Wugway family? Siya, sino ang namamahala rito? Lumabas ka dito. May lumipad na mga miyembro ng Wugway family. Patriarch ng Wugway family, Wuhan. Sabi ng Patriarch, napakaraming demigod rank expert. Sa isip ng Patriarch, at lahat sila ay mula sa mga pangunahing pamilya sa Nether City. Wala ni isa sa kanila ang isang tao na kaya nating ma-offend. Sino ang nag-offend sa kanilang lahat? Nagsalita na ang Patriarch. Ang mapagpakumbabang tao rito ay ang Patriarch ng Wugway family. Kung maaari kong itanong, anong bagay ang nagdala sa lahat ng mga kagalang-galang na panauhin dito ngayon? Kung nagkataon na nag-offend kami sa inyo, nag-aalok ako ng aking pinakamalalim na paghingi ng tawad sa inyong lahat. Kung mayroong isang tao mula sa aming pamilya na gumawa ng isang bagay para ma-offend kayong lahat, tiyak na hahanapin ko siya at ihaharap ko siya para parusahan ng walang awa. Kami ay isang auxiliary family ng Bane family sa Nether City. Hinihiling kong kawan ninyo kami. Sabi ng isang expert, ang Bane family. Pinagpawisan ang Patriarch. Kahit na ang Patriarch ng Bane family ay narito, hindi niya magagawa ang anumang bagay kung gusto naming patayin ang Wugway family. Nagulat ang Patriarch sa kanyang narinig. Sabi ng Patriarch, pakiusap, kumalma kayo, mga kagalang-galang na panauhin. Nais ng mapagpakumbabang tao na linawin ang isang bagay. Paano ba nag-offend ang aming Wugway family sa inyong lahat? Sa lawak na ang aming pamilya ay nakaharap sa ganitong malupit na parusa. Sabi ng expert na apoy, hindi naman talaga kami ang na-offend. Dapat ninyong pag-isipan ang inyong sarili. Sino ba ang in-offend ng inyong Wugway family kamakailan? Tanong ng Patriarch, sino ang aming in-offend? Nagtinginan ang mga pamilya ng Wugway family. Sa isip ng Patriarch, hindi naman kami nag-offend ng sinuman. Biglang sumagi sa maliit niyang kokote. Maaaring ang Glory City. Sa isip ng Patriarch, kung ang Glory City ay talagang pag-aari ng isang mahalagang tao. Ipapaliwanag nito kung bakit sa lahat ng mga taong ito, wala pang nag-angkin sa Glory City. Hindi dahil walang nakakaalam, kundi dahil walang naglakas loob. Pinagpawisan ang buong katawan ng Patriarch. Napagtanto na namin ang aming pagkakamali. Ang aming Wugway family ay handang gawin ang lahat para maibalik ang bagay na ito sa taong iyon. Tumingin ang expert na apoy sa isa pang expert, sabi nito. Sabi ng isang expert, sa tingin ko ay hindi sinabi ng young master na patayin sila. Sabi ng apoy na expert. Tama, pero hindi rin niya sinabi na palayain sila gamit lang ang isang paghingi ng tawad. O ang Dark Guild o anumang tawag dito. Nagbuntong hininga ang isang expert. Sigaw ng isang miyembro ng Wugway family. Wow! Ano ang balak nilang gawin? Sabi ng expert. Kung ganoon, bilugin natin silang lahat. Sa susunod na makita natin ang young master, ihaharap natin sila sa kanya. Sabi pa ng nasa likod nitong expert. Magandang ideya. Laking gulat ng Patriarch. Maririnig ang sigaw ng Wugway family. Makikita ang Diyosa, tinawag nito ang ating bida, ni Eli. Sabay umupo ang goddess sa balikat ng ating bida. Sabi ni Ninger, goddess. Sabi ng ating bida, Sister Yuyan, saan ka ba nagpunta? Sabi ng goddess, ang 9-layered Deathlands na ito ay ang larangan ng digmaan kung saan naganap ang digmaan sa pagitan ng mga demonyo beast at mga tao. Ang mga labi ng maraming mga kasamahan ko ay narito rin.
Nahanap ko sila sa pamamagitan ng pag-sense sa kanilang aura. At pagkatapos ay inilibing ko silang lahat. At pagkatapos, nakita ko rin ito. May nilabas ang goddess. Ito ay isang kakaibang salamin. Sabi ng ating bida, talagang ang bagay na iyon. Nagtanong si Zayan, ano yang bagay na iyan? Sabi ng goddess, mukhang alam din ni Nieli. Ito ay isang soul mirror. Kaya nitong sumipsip ng kaluluwa ng isang tao, at maiiwasan din itong magkalat sa loob ng maraming taon. Wala naman akong gamit dito. Maaari mo itong kunin. Ngumiti ang ating bida sa kanyang nakuhang bagong kagamitan. Sa isip ng ating bida. Sa totoo lang, maraming iba pang mga kawili-wiling paraan na magagamit ito. Pero kailangan kong maghintay hanggang sa makarating ako sa Heavenly Fate rank. Oh, tama. Binigay ng ating bida ang malaking orb kay Ninger. Narito, Ninger. Salamat, Nieli. Walang anuman. Sa isip ni Zayan. Ang bagay na ito, hindi ba si Xiao Yuang? Sa isip ni Ninger. Ito ay isang regalo na ibinigay sa akin ni Nieli. Dapat ko itong itago ng ligtas. Sabi ng ating bida. Magpatuloy tayo. Nararamdaman kong malapit na sila. Pagsang-ayon ni Zayan, maririnig ang huni ng mga nilalang. Sa di kalayuan, makikita ang isang grupo. Ano ang gagawin natin ngayon, Demon Lord, Sir? Sabi ni Longsha, ang mga nangungunang noble families mula sa Nether City ay talagang lampas sa ating kakayahan. Nagsalita ang Demon Lord. Sino ba ang mag-aakalang ganyan sila kakayahan? Talagang nagawa nilang immobilize ang mga demigod rank expert para kumilos para sa kanila. Kahit na ang Wugwei family ay na-overwhelm. Sabi ni Longsha, ibig mo bang sabihin na lahat ng ito ay gawa ng Glory City? Sabi ng Demon Lord, marahil ay mas tumpak na sabihin na ito ay dahil sa kabataang iyon na nagtalo sa iyo. Medyo nabighani ako sa kanya. Kailan? Makakaharap ko ba siya? Sabi ng Demon Lord, tiyak na sasali siya sa pagpili ng disipulo ng Master ng Netherrealm. At isa pa, ang posibilidad na mapili siya ay napakataas. Sabi ni Longsha, sasali ka rin ba sa pagpili, Demon Lord? Sabi ng Demon Lord, syempre, pupunta ako. Sa pamamagitan ng pagdaan sa Master ng Netherrealm, makakapasok ako sa Divine Feather Sect. Noong una, ang lahat ng pisikal na katawan na aking tinitirahan ay masyadong mababa. Samantalang ang katawang ito ay ang pinakamataas na pangangatawan na hindi mo makikita kahit na sa 10 bilyong taon. Kahit na hindi pa ako nagsisimulang magsanay ng heavenly energy, malapit na akong bumuo ng Fate Star. Kung ang Master ng Netherrealm ay may mata para sa talento, tiyak na kukunin niya ako. Tumanggi akong isipin na ang pisikal na katawan na kanyang natagpuan ay maaaring lumampas sa aking pinakamataas na pangangatawan. Sabi ni Longsha, walang sino man ang makakameasure sa pinakamataas na pangangatawan. Sabi ni Goisha, totoo ang sinabi ni Longsha. Sabi ng Demon Lord, habang wala ako, dapat kayong lahat ay magtago. Walang kailangang ipakita ang inyong mukha sa ngayon. Ayos lang din kung sasali kayo sa ibang mga noble families. Sabi ni Longsha, naiintindihan ko. Tahimik naming hihintayin ang pagbabalik ng Demon Lord. Sabi ng Demon Lord, sa wakas ay mayroon akong mga kwalifikasyon para makapunta sa Divine Feather Sect sa buhay na ito. I wonder kung anong klaseng tao ang kabataang iyon. Tumawa ang Demon Lord. Naglakad ang Demon Lord sa labas, sabi nito. Dahil sa isang tao na makakapag-compete sa akin, ang paglalakbay na ito ay malamang na hindi na magiging isang malungkot na paglalakbay. Habang tumatawa, dahan-dahang naglaho ang Demon Lord. Makikita ang mga miyembro nito. Habang nagbibigay ng galang si Longsha. Sabi ni Longsha, naglilingkod kami sa aming master gamit ang aming buhay. Hinihintay namin ang maluwalhating pagbabalik ng master. Mula sa araw na iyon, ang Dark Guild ay nawala mula sa Netherrealm. At dito nagtatapos ang kabanata. Maraming salamat po.